So, yun mga paps, oh. Ayan. So, ito. Tingnan nyo. Napagana natin ulit yung unit natin, oh. Ayan. So, ang ginawa natin dito, binlock natin yung lahat ng clock, pati swapping sa kabilang side. Sa may papuntang left side natin kasi nakatalikod yung unit, no? Sa may left side, naka-block ko lahat. Tapos dito, modify natin yung kanyang LC1, LC2. Tapos kinabit natin sa may VGH line na 29 volts. Ayan. So ito yung kanyang resulta. So nagka-display siya. Napa-display natin. Yan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? And welcome back sa ating channel. So sa araw na to, meron akong i-flex o i-recap sa inyo, no? Bali, meron tayong ginawa dito, isang TCL. Inakala natin na hindi na natin magawa ng paraan, pero sinubukan natin hanggang sa kung ano yung kaya natin, and buti na lang natsambahan natin, no? So yung model pala, ulitin ko, ito, napakahirap kapag ganito mga unit. Model ng TCL, napakahirap kapag nire-repair, oh. Minsan, matsambahan mo, minsan hindi na talaga. So model niya is TCL 50P615. So ayun, sa mga kapwa technician, nakaka-relate po sa mga model na ganito, no? So ngayon, ang problema ng unit na to, yung pag pinapower on mo siya, meron siyang parang linya sa may sa kanyang screen, tapos biglang mawawala or biglang magpi-fade away. Minsan naman, kapag pinapower on mo, lalabas yung logo ng TCL, tapos bigla siyang magpi-fade away. So ngayong mga ganong problema, protect yan, DC-DC protect, dahil may problema sa kanyang panel. So ang ginawa natin, syempre yung ang step natin, nag-isolate tayo ng panel, left and right, kung saan siya magkaka-normal, saan bandang side yung may problema at saan bandang side rin yung normal na panel side. So ngayon, ginawa natin, naghang tayo sa may left side, tinest natin, protect pa rin siya. So binalik natin yung left, kinabit natin yung right, yun, saan na tayo, nakamali na tayo. So nung tinanggal natin yung left, chinek natin, protect pa rin siya. Binalik natin yung left, tinanggal natin yung right, chinek natin, protect pa rin siya. So ang ginawa natin, ninang natin yung dalawang ribbon na papuntang panel, left and right. So nung tinanggal natin dalawang ribbon, yun, lumabas yung mga supply niya, yung BGH sa BGL. So, big sabihin yan, ang problema is kabilaan. Kabilaan yung problema, kasi kung left yung nakakabit, nakahang yung right, protect siya. So, hanga naman yung left, nakakabit yung right, protect pa rin siya. So, sa mga ganong scenario, left and right, or kabilaan yung problema niya, medyo tagilid sa repair, no? Pero ito, ginawa natin ng paraan, kung saan talaga kaya natin. So, ito yung ginawa natin. Ito yung patayan ng tester, no? Ayan. Set na natin yung tester natin dito. So, naghang tayo dito, no? Naghang tayo ng ito muna, yung ginawa natin yung troubleshooting, no? Sundan nyo to kasi medyo masiran yung ganitong unit. Saka medyo mahirap din yung pag-repair ng ganitong unit, no? So, nakahang yung right, dito tayo nag-troubleshoot para ma-trace natin kung anong linya dito sa kanyang left panel, kung cause nung bakit siya nagpo-protect kapag naka-load, no? So ang ginawa natin dito, hinang natin yung clock muna. Hindi tayo nag-tape. Kasi kung mag-tape tayo, block natin lahat ng clock. Aandar siya. So swapping voltage sa clock signal, pag ginahang natin yung pinablock natin dito, ma-proliferated, normal siya. Pero wala siyang picture kasi nakahang yung kabila. So dito tayo muna nagsimula. Hinang natin yung dito. Tapos dito naman sa kabila, hinang natin yung kanyang clock at saka swapping. So syempre na-block na natin yung left na clock at saka swapping niya. Left and right, blinak natin. So syempre magno-normal yung DC-DC natin. Proliferated siya kasi nakahanga yung clock kabilaan. So ibig sabihin na nandun sa may clock or swapping voltage yung may problema. So tinitrace natin kung saan dito sa side na to
yung dahilan kung bakit siya napoprotect. So, pag biniban natin, hindi tayo mag-focus sa my right, dito tayo mag-focus kasi ito yung troubleshoot natin, no? So, hanggang sa makuha natin yung 4 na linya dito, itong bali ano yan, maliliit na mga resistor, connecting resistor yan, tinanggal natin tapos hinining natin kasi short yung kanyang reading, no? So, ang nakita natin problema dito sa side na to is yung kanyang clock 8 wait lang, kasi yan so 8 dito, clock 8, 7, 6, so 4 na linya na clock, problema kasi inaisa natin, tinanggal natin yung tape dito, tinanggal natin yung tapos inaisa natin i-troubleshoot yung dito kung ano talaga yung dahilan kung bakit siya napoprotect. So nakuha natin clock 8 to 5, so nakahang yung clock 8 to 5 na tinanggal natin yung tape, pinandap natin, nakahang pa rin yung right side. So yun, hindi na siya nagpo-protect. Lumabas yung kanyang BGA supply. So steady mo na dito naman tayo sa may kabilang side, sa may right side natin. So tinanggal natin yung tape dito, kinabit natin yung ribbon, tapos inaisa-isa natin yung pag-troubleshoot dito hanggang sa yung nakuha nating problema dito sa may side na to is yung kanyang clock 1, 2, 3, 4. So 4 na yan, no? Yung hininang natin na yun, no? Para maidugtong natin ulit. Ito naman yung problema niya, clock 1, 2, 3, and 4. So naibalik natin lahat, tinanggal natin yung blocking natin dito, nakahang yung 1, 2, 3, 4 na clock dito, tapos doon naman sa kabilang side 8 to 5. Tinest natin, hindi na siya nagpo-protect, pero wala tayong makikitang picture kundi puro vertical bar lines lang. Wala nang, kasi kulang na yung clock na makapasok sa may panel, kaya vertical bar lines yung naging resulta, pero hindi na siya nagpo-protect. So ang ginawa natin ditong paraan, ibinalik natin yung linya ng clock, lahat ng clock na yung mga resistor na mga tinanggal natin, ito tinape natin yan, binalik natin, hininang lang, so nailugto na siya ulit. Binalik natin, tapos dito sa my side, ibinalik din natin yung mga tinanggal dito. And then, yung side dito, ito, hindi ko akalain na magagawa pa natin to ng paraan. Dito naman, sa side na to, tinanggal natin yung dalawang resistor ng LC1, LC2 natin ito. Patayan patutok. Dito. Ayan. Ito yung LC1, tapos ito naman yung LC2 dito. Ayan. So hindi tayo nakabit, dito tayo sa may nakabit sa may tinanggalan natin ng resistor, no. So yung resistor niyan, doon tinip natin sa may kabilang side. Ayan. So tinanggal natin yung resistor na magkokonekta sa my source and papuntang ditong panel. So ang ginawa natin, gumamit tayo ng magnetic wire. Dinugtong natin yung gumamit tayo ng magnetic wire, yung papasok sa may panel natin, ito yan, itong dalawang to, LC1, LC2, gumamit tayo ng magnetic wire, and dinikit natin dito sa kanyang, pinagsama natin na po yan dito sa may, dito sa may BGA supply natin. Kasi yung kanina, ginawa ko, medyo mahaba itong last week ko lang to troubleshoot. Yun ngayon lang natin na nagawa ng paraan. So, unang kabit natin, LC1 to BGA, LC2 to BGL. Napagana natin siya, pero kalaunan mga ilang segundo lang, protect na naman. So binaliktad natin, LC2 to BGH, LC1 to BGL, gumana siya, tapos protect na naman ng ilang segundo lang. So ang ginawa natin dito, tinesta natin ito na matanggal tinagsapan na po natin yung LC1, LC2 dito. Pwede na siguro yan isang wire lang, pero kanina troubleshooting kasi natin, dalawa yung wire kinabit natin kasi kinabit natin yung isa sa may BGL. So ngayon, LC1, LC2 na yan, LC1, LC2, ayan, LC1, LC2, nakakonekta na po yan dito sa may BGL line natin. So, yun mga paps, ayan. So, ito, tingnan nyo, napagana natin ulit yung unit natin, ayan. So, ang ginawa natin dito, binlock natin yung lahat ng clock, pati swapping sa kabilang side, sa may papuntang left side natin kasi nakatalikod yung unit, sa may left side naka-block po lahat. Tapos dito minodify natin yung kanyang LC1, LC2,
Tapos kinabit natin sa may BGH line na 29 volts. Ayan. So ito yung kanyang resulta. So nagka-display siya. Napa-display natin. Pero meron po siyang error dito sa may bandang baba. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Yung linya na yan, hindi natin malinis. Ginawa na po natin lahat ng paraan. Dito, pinadudugtong na natin yung kanyang clock 1 to 8. Gumamit tayo ng 1K resistor to ground. So, lumala yung problema niya. So, gumamit tayo ng buck converter, boost converter. In-adjust natin kung hanggang sang supply yung gusto niya para mag-normal yung kanyang mawala yung fine lines or linya dito sa may babang side. So, ayaw talaga. Ginawa natin lahat ng mga pinipihit-pihit na natin yung ating boost converter, pero hindi talaga siya nag-normal. So ito lang talaga yung kinaya natin. Ayan. So at least magagamit pa to ng mayari, napapanuoran pa to. Yung problema dito sa may bandang baba, linya, pero dun sa may bandang taas, doon normal, walang fine lines. And dito sa may gitna, hanggang dito lang talaga yung sa may babang side yung may problema. So ito, sinishare ko lang, baka sakaling magamit to sa inyong future repair kung meron na maka-encounter ng ganitong problema, So, iti-test natin to na matagal bago natin ipalam sa may-ari. Kasi mga ganitong mga ganitong repair, hindi tayo magagagaran siya kung tatagal yung unit natin kasi malala lang yung problema niya sa kabilaan. So, tapos modification pa. So, hindi tayo tansya kung tatagal yung ganitong unit. So, kailangan nating i-test to ng matagal, mga ilang araw siguro bago natin ipalam sa may-ari. Ayan. So, tingnan natin kung normal pa ba. So, ayun. Normal pa rin yung unit natin. So, test natin tong yung kanyang supply. BGH. Ayun, BGH supply 29 volts, yan yung minodify natin sa kanyang LC1, LC2, nakarekta na po yan. Ito naman yung BGL natin, negative 10 volts. Ayan. So hanggang dito na yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tiyaga nanood. May God be as always, and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye bye.